Magandang araw, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, kumusta kayo ka-coffee? Diretso na tayo sa ating talakayan. Si Attorney Vic Rodriguez, sabay nabubulgar na ito ka-coffee at nababara ito ni PBBM. Paano? Yung style ni Attorney Vic Rodriguez, gagamitin niya si PBBM para pag-usapan siya. Diba? Yung isang event, debate po, hindi naman debate, more of pagpapakilala sa mga senatoriables. Dapat, ang gagawin mo, diba, i-promote mo yung sarili mo, ano yung qualifications mo para ikaw ay maging senador. O dapat, bakit ka iboboto ng taong bayan? Hindi yung ililink mo ng ililink sa presidente. Gagamitin mo ng gagamitin si PBBM para ikaw ay pag-usapan. Yan po yung nangyari dito kay Vic Rodriguez. Diyan sa event na yan, abay naging pulutan na naman si PBBM. At napag-usapan na naman itong hair follicle drug test. At si PBBM na naman yung dinawit nila dito. Sinagot siya ni PBBM dyan. Binara siya dyan. Bakit kailangan yan? Ano yung ibig sabihin ba ng kampo ng mga DDS? Every time na meron silang gustong ipagawa sa presidente, gagawin ng presidente? Ano ba? O sige, magpa-psychological test ka, sabi ni Juan. O magpa-hair follicle drug test ka, sabi ni Pedro. At magpa-neuro test ka. O magpa-check ka ng ihi. Lahat na lang. Sa tingin nyo, lahat ng request ng taong bayan pagbibigyan ng presidente? Hindi nagsayang lang siya ng oras dyan. Mismong si Vic Rodriguez natatandaan ninyo ng 2022, siya mismo yung may hawak ng papel, ganyan-ganyan niya po yung papel, negative si PBBM. Ano yan? Nagsisinungaling lang pala siya nung siya yung may hawak ng drug test result ni PBBM during the 2022 elections. Anyari? O ngayon, nabubulgar tuloy siya. Gusto niya sumikat, gamit ang pangalan ni PBBM. Napupuno na sa kanya, sumagot na si PBBM, binara tuloy siya dyan. Paano ngayon yan? Paano tataas ang rating ni Vic Rodriguez? Ibagsak yan. 23 to 24 yan. Unless magbago siya ng style niya. Magbago siya ng narrative niya. Ang problema, hindi kailangan siraan si PBBM headline ng balita, ka-coffee at kaliwat ka ng pahayagan. Yan po yung pinag-uusapan ngayon sa mga pahayagan. PBBM sa hamon ni Rodriguez na mag-follicle drug test. Sabi ni PBBM, why should I do that? Sa pool. Barado. The same response ang pwede niya sabihin sa lahat na magre-request ng kung ano-ano man yan sa presidente. Paano kung mag-request si Maharlika ng test naman sa ihi? Mag-request si Harry Roque, psychological test. Mag-request si Baste, mag-request si Digong. Lahat yan i-request nila. Anong gawain ng presidente? Tugunan yung mga request ng mga taong ito? Bakit kailangan? Iginiit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na walang kinalaman sa public trust. Walang kinalaman sa public trust ang hair follicle drug test matapos siyang hamunin ng kanyang dating executive secretary na si Vic Rodriguez na gawin ito. Ayan, Vic Rodriguez sagot. Binara ka ng presidente, anong kinalaman niya sa public trust? Siyempre, sasabihin nila, kasi kung bangag yan, hindi dapat tumayo yan dyan kasi tulad ng sinasabi ni Roque, lihis-lihis ang desisyon yan pagdating sa foreign policy. Lihis-lihis ang magiging desisyon yan kasi bangag siya Yan ang sinasabi nila. Sagutin nyo ngayon. Yung matibay-tibay na sagot naman, yung mga argumentong matibay-tibay. Anong kinalaman niya sa public trust? Sabi ng presidente. Kamakailan lamang ay giniit ni Rodriguez na dapat sumailalim si Marcos sa hair follicle drug test kung saan binanggit niya ang constitutional principle na ang public office ay isang public trust. Anong binaviolate ni PBBM dyan? No! Why should I do that? Sabi ni PBBM. What is he saying public trust, public office? It has nothing to do with the follicle test. Sagot naman ni Marcos nang tanungin ng media sa isang panayam nitong Biyernes, Enero 31. Kung ganyan yung principle ni Vic Rodriguez, kung ganyan yung ganyang argumento, hindi lahat ng government official, sinong gagastos? Magkano yung test na yan? Sige nga, sa dinami-dami ng mga opisyal, lahat hanggang barangay maging yung kagawad lahat ipatest ni Vic Rodriguez yan. Sige, sagutin niya lahat ng expenses kasi hindi naman pwedeng isa lang ipapacheck mo. Diba? Saan mo kukunin yan? Sinong gagastos yan? Mahal yan. Sagutin niya. Or, manalo muna siya sa pagkasenador, tapos kapag senador na siya, gumawa siya ng batas. Yung batas na yan, na minamandate o inuutusan, nire-require lahat ng government official na sumailalim sa hair follicle drug test. Yan ang gawin niya. Hindi yun ngayon nagkukukuda siya. Kasi, hindi, nagiging negative lang yung pagtingin ng tao kay PBBM kasi ang iisipin nila, bakit hindi siya kumagat doon sa hamon ni Vic Rodriguez? Ano lang yan patibong lang nila yan
Nagpapapansin lang yan para pag-usapan sila eh. Para maging relevant sila kasi bagsak sa survey eh. Kailangan trending pa rin sila. Magsayang pa si PBBM ng oras dyan. Napatunayan na nga yung cocaine video nila. Peke. Yung gumagamit ng coke daw. AI. Edited. O, sino din ba nagpauso niyan? Maisog nagpauso niyan eh. Ang nag-launch yan, Maisog. Sino bang Maisog? Si Vic Rodriguez, kanila yan, di ba? Yung Maisog na yan. No, why should I do that? What is he saying? Public trust, public office. It has nothing to do with the follicle test. Yan po yung sabi ni PBBM. Wala namang koneksyon yung sinasabi niya. Ay, sa pulo. Nakakahiya ito, abogado ka. Abogado ka dati, tagapagsalita ka yan. Nabara ka tuloy. Anong koneksyon ang pinagsasasabi mo? Wala namang koneksyon yung sinasabi niya. He has always had that weakness every time wait lang. Ito sinasabi niya, he has always had that weakness every time when he was still working for me. If you believe in what he will say, why did he work for me? Saad pa niya, correct! Sapul na sapul ka. Kung noon pa man yan, sige, alam mo na yan na sabi nyo bangag si PBBM, bakit ka pumasok? Di ba irigasyon nyo noon pa, high school, kabataan, o college days, o sige, nung congressman, bakit pumasok siya? Tama nga naman yung sabi ni PBBM dyan. Bakit ka nagtrabaho sa akin? Vice presidential elections, nandiyan na siya. Hanggang sa maging presidente siya, 2022, ibig sabihin 2016. Or baka earlier than that pa, na kay PBBM na siya. O sagutin niya to ngayon, sapul siya dyan. Basag siya dyan. Bakit ka pumasok sa akin kung bangag pala ako? Ano, bangag ka rin? Ay, sagutin niyo yan ha, mga DDS ha. Sagutin niyo tong tanong ni PBBM. Kung sa tingin niya bangag ako, bakit siya nagtrabaho sa akin? Di ba ka mahawa pa siya? Kumbaga, kung tingin niyo sa akin may sakit, bakit ka papasok pa sa akin? Baka magkasakit ka. Mahawa ka. O sagutin niyo yan. O paliwanag ninyo yung tanong ni PBBM. Sagutin ninyo yan. Matatandaan kamakailan lamang nang maghain din si Rodriguez kasama si Davao City Representative Isidro Ungab ng petisyon sa Korte Suprema tutol po dito sa 6.3 trillion General Appropriations Act or GAA o ang 2025 national budget na mayroon umanong mga blanco. Isa pa yan. Yung pagpa-file nila ng petisyon dyan, malinaw na pamumulitika. Malinaw na nagpapapansin sila. Una, ang problema, BICAM report. Dapat ang respondent mo dyan, yung mga miyembro ng House of Representatives at ang miyembro ng Senado na parte din ng BICAM. O kung sino man yung mga lumagdal dyan sa BICAM report, yun ang reklamo ninyo. Bakit si PBBM ang ginawa ninyong respondent sa reklamo ninyo? Diba kung nag-iisip ba naman kayo ng tama? Anong kinalaman ni PBBM? Bakit siya ang respondent? Nagpapapansin kayo. Gusto nyo pansinin kayo ng presidente. Bakit ba? Bakit nyo ginagawa yan? Kasi mag-eleksyon. Gusto nyo, bumango-bango yung pangalan para pumasok naman kayo sa Magic 12. Dinepensahan naman ni Marcos ang national budget at iginiit na wala siyang nakitang blanco rito. Na paulit-ulit na pong sinasabi ni PBBM, walang blanco dyan sa budget na yan. Inulit-ulit na yan na napakaraming tao, binasa na yan, walang blanco. Nasaan ba yung blanco na yan? Ipakita ninyo yung blanco. BICAM report yung may blanco. Aminado tayo dyan dahil nakita na rin natin yan. May blanco yung BICAM report at walang kinalaman yan sa budget sa GAA. Dahil ang pinagbatayan ng GAA yung bill, yung GAB, General Appropriations Bill. Yun yung nireview at once na pinirmahan ng presidente yun, yun na naging batas. In fact, yung iba dyan finito, hindi yung BICAM report yung pinirmahan ng presidente. O sige, sabihin ninyo problematic yung BICAM report, sampahan ninyo, yun tulad ng ginawa ninyo, yung miyembro lang ng BICAM. Bakit si PBBM yung idadawit ninyo? Tingnan mo, nabubulgar kayo sa kalokohan ninyo. O napapahiya kayo ngayon. Ay nako, mangampanya kayo, i-promote nyo yung sarili nyo kung anong qualifications meron kayo. Anong magagawa ninyo once na maluklok kayo dyan sa Senado. Yun ang gawing style ninyo. Huwag na kayong sumiksik ng sumiksik, dumikit ng dumikit sa pangalan ni PBBM para sumikat kayo. Kasi yung inyong style, didikit kayo sa sikat. Para pag-usapan yan, uy, nakakalibre kayo ng media mileage. Napopromote kayo, nagmumukha nga lang kayong eng-eng. Diba? Nababara kayo. Nakikita yung kahinaan ninyo. Tingnan mo, kayo napapasama dyan. Diba? Sagutin nyo yung tanong ngayon. O, attorney,
O may tanong sa'yo, bakit ka nagtrabaho sa akin kung alam mo palang bangag ako? O sagutin mo yan ngayon. O siya, sige. I-komento ang inyong mga opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa rin po yan ng iba natin mga ka-coffee, mga nasa Facebook. Please like and follow. Baka di pa po kayo naka-like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit the notification icon para updated na rin po kayo sa ating mga bagong upload. Ako'y magpapaalam muna pansamantala sa inyo, ka-coffee. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Paalam po sa inyo. Bye-bye.